Sarap siya, parang lahat. And then, of course, yung mga locals, masasalubong natin sila one way or another, especially late in the afternoon. So we have several kinds in how we greet ourselves or our people. So the number one is uncle, auntie, lolo, lola. Kahit hindi nyo sila kakilala. Yun yung nakita nyo sa daanan na kahit tutungo lang or a simple smile is a kind of respect for us. And masarap po sa pakiramdam na yung mga guests namin na-adapt yun. So pag binati kami ng mas nauna kaysa kami yung babati, parang ang sarap sa pakiramdam nun. So we practice that one. So might as well, kung kaya naman po at kung maalala natin, please practice nyo rin po habang nagtutour tayo. Okay? And then baka lang po meron ding mga bata tayong makita along the tour, lalapit sila, they're going to ask for your hand. Hindi sila mamalimos, magmamano sila. Yan. If ever na pong meron, though hindi na po lahat nagka-practice ng mga bata, pero meron pa rin naman. So kung hindi po tayo comfortable na ibigay yung kamay natin sa kanila, just say God bless you. And that's okay. Bless you. And then the tour of Batanes covers most of the churches for two purposes: architectural designs or their historical backgrounds, and at the same time for personal beliefs. Meron po kasing around 1783 na itayo, especially yung mga bahay din natin is very old na rin yung ibang pupuntahan natin, especially sa Batanes. But for now, we're going to cover the northernmost part. The people of Batanes and the language we use generally is called Ivatan. Parehas po siya. And then we will teach you along the way yung mga simple words, like for example yung thank you. Thank you is translated as Diyos mamahus. But yeah, Diyos mamahus. But it doesn't literally say thank you. The concept is may God return the favor. So yung ano pinaka-concept mo? Yun. Diyos mamahus. And then later on, bahala na si Kuya Roy dun sa iba. Yun. And then later on, pag meron tayong mga questions, feel free to ask us. And also, honesty is well practiced in Batanes, no? Pero as much as possible, yung magamit natin. Huwag natin basta-basta iniwan sa inyo. Makadaan doon, baka mamaya, merong mag-iba yung landas, maligaw. So, pinaka-safe na po sa van natin, iwan yung mga anak na magamit natin. Okay? And again po, I'm Winston, and this is Kuya Roy. So, we're going to divide our group into two. So, we have the family of Mampes, 5 of them, and we can still have the additional 4. We're going to have 9 each one. So you choose below among yourselves kung sino pa yung kasama sa grupo na 4. Right. Umpisa na. Umpisa na kami ng tour, mga kasibad. Ayan na, dalawa kayo dyan. Dito na si Sbeth. Sbeth, dito ka na po. Dito ka si Sbeth. Okay na. Alright. Ayan mga kasibad, mag-umpisa na ang tour namin. Unang araw namin dito sa Batanes. lang kami. Itapon niya. Ay, wala pa. Kasi akala ko bawal po sa sa airplane. Hindi. So walang tubig lang. Bawal lang yung mga bottle. O kaya yung bottle sa garment. Meron po kayo? Salamat. Madami. Lahat, again, I am Roy po. Ako po yung magiging guide nyo. And of course, si Sir Walter po ang ating driver po. Ayan, so, una po natin pupuntahan is yung Mount Carmel Chapel po natin. But before that, let's have a brief introduction po about Batanes po. So Batanes po is the northernmost part of the Philippines and also the smallest province in the Philippines po. Yun, meron tayong 10 islands and 6 municipalities, 29
barangay sa total population of 21,000 only. So, half po ng population po natin is nandito sa Basco. So, that is around mga 9,000 to 10,000 people. So, the remaining municipalities po, kakati na lang po sila ng mga 1,500, 1,400 na lang po sa mga ibang municipalities. So, papakaunti lang po. So, this afternoon po, within municipality of Basco lang tayo. So, yung mga sites po natin, magkakalapit lang po sila. Okay, so yun. And last stop po natin will be the Basco Lighthouse. So, let's hope na meron tayong sunset mamaya. Medyo gumaganda-ganda naman po yung panahon po. And then, pagka may mga questions po tayo, please don't hesitate. Right. Ganda mag-fishing, oh. Kahit wala nang... Naliliguan po ito. Unfortunately, dyan po mismo yung city po pwede. Since part po siya ng Marine Sanctuary ng Basco. So, mga taga-Bicor lang po allowed. Pwede mangisda So, dyan. mayroon kuya? dun sa harap po mismo Pwede. ng hotel po. Yan po yung public. Pwede ako mag-fishing mamaya doon. Kuya. Pwede po. This is Mount Carmel Chapel. Ayan po siya. And very popular po ito both local tsaka tourist po natin since nag-iisang chapel po siya na located po sa hill or nasa mataas na ano siya sa ating pa, and pinipili nila ito palagi as their wedding church since maganda po yung view niya both sides. And well, nag-sustain naman po siya ng konting damage galing sa super flight side po natin. Kaya pwede pa natin siyang bisitahin. Let's go. Bisita lang naman. Balik tayo ulit dito mamaya pa muna. Ayan, stop. Sa right side natin, pero before that, dito muna tayo sa left side natin. Okay, so ito po yung ating Mount Iraya. Yung nakikita natin Mount Iraya. Mount Iraya. Mount Iraya po yan. Yan po yung highest peak po ng Batanes po. So meron po yung 1,009 meters above sea level po. Sa mga hikers po, pwede po nila akit ito. Pero sa ngayon, baka wala pa po silang madadaanan dyan. So, close pa po yan. But, silang madaanan. yes, and actually, this Mount Iraya po is actually a sky-type mountain din po siya. So, medyo palagi pong nakakover na clouds yung pinaka-tuktok po niyan. Okay, so yan din po yung ano pala natin, ang main source of water po. Si Mount Iraya. So, dati po siyang dormant volcano but ginawang active po ulit ng DOST dahil nasa Ring of Fire daw tayo. Okay? Kaya active po ngayon. Kaya, anytime pwede mo sumabog. Gagawin nilang active. Yes po. Okay, so bababa po tayo dito. Nagdadalas po tayo ng banda. Eh, nakababa na pala sila. Tara. Eko ka ba? Eko? Ang bilis ng mga senior eh. Nakababa agad. Okay. Ganda.
Fundación Pasita po is a hotel po siya. Kilala siya as one of the expensive hotel Ito? dito sa Batanes. Kaya po siya. Yun pala yun. Ano pangalan ulit, kuya? Fundación Pasita. Fundación Pasita. Yeah, so yung mga kwarto dito nag-range po siya ng mga 12 to 20,000 per night po. Wow! Mahal pala ito. Yun, so actually itong Fundación Pasita is napakagandang hotel po niya. May sarili po siyang kwento. Okay, so si Fundación Pasita po is a former home studio ng isang internationally known artist na local dito, si Pasita Abad. Yun, so kung kilala niyo po si former Budget Secretary Butchabay. Yun. Okay, so kapatid po niya. Butchabay po is local din po yun dito. So kapatid po niya yung may-ari ng bahay na to. And then nung namatay siya nung 2004, wala naman po naging interest yung asawa niya dati ng foreigner dito sa place. Ngayon, kuya, ano? Ngayon nag-close sila sa public last 2019 dahil nagkaroon tayo ng mga incident na sa mga hindi guided o yung mga walang tour guide po, DIYs, pumapasok sila sa mga kwarto. Okay, so yung mga guests nila dito is hindi basta-basta guests, these are VIPs po talaga. And yun, siyempre reklamo sa Matsari, reklamo sa front po nila na bakit ganito ganyan, nagbabayad kami dito, mas mapapasok lang ng mga simula nun dahil sa mga unguided tourist na yung kinlos nila sa bus. Sayang, di ba? Sana na ipapasyal nito itong magandang place. Well, may coffee naman po sila, may restaurant. May restaurant naman po sila. Pero yun, hanggang dun lang sa area. Pwede walk-in, pero as much as possible reservation po. Sarap din naman po yung food nila dyan. Medyo may kamalan. Left side po natin, may view po tayo dito. Yung batong yan. So yan, batong yan. So, yan yung nag-iisang bato na yun na malaki-laki po is tinatawag po namin Ijang yan. Ijang. Ijang po is a settlement or a fortress nung mga panahon ng mga ninuno namin. This is used even before the Spaniards came. So, pagka nagkakaroon tayo ng mga infiltration or yung mga tribal wars, ginagamit nila ito as a defensive position. So maakyat po sila sa taas and then doon po nila de-defensahan po yung tribo nila. Okay, so yan, so meron pong iba't ibang klase. I mean, marami tayong Ijang all throughout the island po. So sa ibang places po, like sa southern part po, may flat surface po yung pinakataas niya na kung saan dyan po nakalagay yung mga bahay nila dati. Doon nila tinayo yung mga bahay nila. Pero dito po, since bato-bato lang siya, umakyat lang po sila dyan para magkaroon ng vantage point sa nasasakupan nila para kita po nila lahat. And ganun din po, yung mga tao dito dati, nakatira sila sa mga bundok po. And then pinababa na lang sila nung nasakop po tayo ng mga Castilla dati. Japanese tunnel po. Yun, ito na. Parating po ang mga Hapon dito. Ayun. Ayun ba yan? Asan yung tunnel? Ayun. Ayun. So kung hindi na papasok yan, kuya? Hindi kami kasya dyan? Alam ko po is close pa rin po siya. Pero parang may check po natin kung pwede na po siyang pasukin ulit. Sige, tara. Gano'ng kalaki yung kasya dyan ko? Mukhang kamay nyo lang. Ito yung Japanese tunnel. Right. Teka lang, check lang namin. May exit doon? Meron po siyang 5 entrances or exit. So, ito pong Japanese tunnel na to is meron siyang 5 entrances or exit which is strategically located, no? Lahat ng direction from this area makikita nyo. So, lahat ng upcoming na ship at saka air assets makikita nila. So, it serves as a bomb shelter during the Japanese time, 1941 to 1945. So, this is the first one. Tapos nandun sa likod ng isang van yung isa pang opening. Pagpasok mo na kaganyan yung ahas sa'yo. Hindi, ito. Anaconda na pala yun. Pa isang tunnel.
Magaling talaga yung hapon. Kita ba? Wala nga makita oh. Gilid-gilid ka. Para makita yung butas. Kanal. Kanal. Yeah. The whole stretch of the beach is boulders or yung malalaking bato. Yung pangalan nito kuya? Balugan? Pwede maligo pwede eh. Balugan Boulder Beach. Pwede po maligo dyan pero Malaki yung gusto nyo po yung hard massage yan. Oo, pwede ka dito para mawala yung ubo mo. Yung pala. Madulas din po. Yan, malalaking alin din po. So, actually, it's not advisable po. Tara. Pinabuka na tayo, naunahan na naman tayo ng mga Senior mo. Payugan? balugan. Balugan. Alright. Ito na yung Balugan Beach Resort. Ayun, Balugan. Pwede po. Hanggang dun sa boulder. Mostly fishing grounds po talaga ito eh. Pero yung dyan tong Sarap mag-fishing dito. Kung dala ko yung akin pang fishing. Ay, nakakahuli. May malalaking isda siguro dyan, no? Mga talakitok. Talakitok. Puro bato, walang buhangin eh. Yeah. So yan mga kasipad, napakasarap siguro mag-fishing dito. Mukhang may malalaking isda. Uy, sayang dinala ko yung aking pang fishing. Ayos sana. Ng 3 inhabited islands natin. Bayan Island po nakikita po sa right side po natin. Yung mahaba. Kita ng kalsada. Yan. Tanaw na lahat dito. Eh. Wow, taas. Wow, grabe taas mga kasipad. Sarap. Parang drone na rin tayo. Hulog ka dyan. Dati yung drone ko. Hindi ka. Ay, sa kaliwa nyo. Sa left po, sa left. Ano ka na dito? Hoy, daan-daan na baka maano ka. Kakabot pala dito yung mga baka, no? Pasayaw-sayaw pa kayo dun ha. Pag nangahulog kayo, ewan ko sa inyo. Ay, mga kasiban. Hello. Grabe mahirap ginawa sa amin. Oh, kinikilabutan ako rito eh, oh. Sabay ang talon. Okay. 1, 2, 3, jump! Ano yun? Ito yung lighthouse mga kasibad. Pinakasikat na to rito sa Batanes eh. Ayun na, ako nga. Nasalan na to. Okay, subukan natin umakyat mga kasibad dito sa lighthouse na to.
Okay. 4, 5, Mataas nga eh, mataas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Taas. Ang taas mga kasunod. May sinusunod po talaga sila. Masa? Oro, plata, mata. Oro, plata. Oro, kaya 13. Ay, nakakamiss. Taas. Woo! Hindi Nandito ka. pwede si sis babes dito. Lawit ang dila niya. Dito na kami sa tuktok. Ah, dito na kami sa tuktok. Ay, nakakalula. May sementeryo pala. Ayun. Ay! Picturean niyo kami. Ay, hindi sila makakyat dito? Hindi pa. Video ka lang. Nakakalula. Nakakilabot. Sis. Ha? Andito muna kami, nakakalula dito. Ay, grabe taas. Kinikilabutan po ako mga kasibat. Grabing ganda rito sa Batanes mga kasibat. Hi. Dito ang dami sigurong isda rito. Hapon. Alin? Ayan po. Nakakalula. Ano daw na mga hapon?